Papuri sa pangalan ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa isang pagkakataon na muli na ipinagkaloob niya sa atin. Salamat sa Panginoon sa kalakasan, buhay, pagpapala at pag-iingat niya hanggang sa maghapon. Salamat din sa Panginoon sa pagpapatawad niya sa ating mga karumihan, sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang. Salamat din sa Diyos sa pagkakaloob niya na ating mga pangangailangan. At tunay na ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. Marapat lamang siya luwalhatiin, papurihan, ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Jesus. Muli pong sumainyo itong ating live na ginaganap na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Umaasa po ako na kayo pagpalain ng Diyos at makinabang. Kalakasan nawa, spiritual, ating makamit sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At ang kapayapaan po ay patuloy na sumaating lahat. Salamat sa Panginoon. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, sa ating mga kababayan, sa ating po mga kaibigan, at sa ating po mga minamahal. Patuloy po nating bulayin ang salita ng Diyos at ating pong mahalagang pag-aralan ang mga bagay na ito, lalo't ito po ay napakahalaga na siyang ating maging buhay sa makatuwid bagay, ang mabuhay na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang salita ay atin pong makamit ang tunay na buhay, ang katwiran at ang buhay na may kabanalan sa harapan ng Diyos. Ito pong lingkod niyo muli kay Kristo, Brother Romil Palatan. Umaasa na kayo po ay makinabang at samahan po tayo ng Panginoon sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Mga minamahal, ayon po sa aklat na Apokalipsis na aking panandaliang basahin po, ay ganito ang nilalaman ng salita ng Diyos. Apokalipsis or Revelation 21 verse 8. Tagalog po, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan.
Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon sa pagkabasa natin sa Kanyang salita. Ngunit sa mga duwag, pansinin niyo mga minamahal, ayon dito ay pinahayag na malinaw ang hahantungan, ang wika ng mga ito sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao. Ayan po, sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya. Ayan, hindi mananampalataya, hindi po sumasampalataya. At sa mga kasuklam-suklam, ayan, sa mga mamamatay tao, ayan, yung mga kasuklam-suklam, gumagawa ng mga gawang kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. At sa mga mamamatay tao, ito po yung mga taong hindi sumusunod, hindi sumusunod sa utos ng Diyos, kundi bagkus sila yung mga lumalabag. Alam natin na bawal sa Diyos ang pumatay, bawal sa Diyos ang kasuklam-suklam, bawal sa Diyos ang hindi mananampalataya o hindi sasampalataya. At sa mga mapakiapid, ito po ay bawal sa Diyos ang buhay na mapakiapid. At sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, alam din natin na ang mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay labag sa utos ng Diyos. Kaya nga ipinag-utos niya, huwag ang wika. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Ganito ang hahantungan o ganito ang kahinatnan ng mga lumalabag, hindi sumusunod sa makatuwid bagay ang mga sumusuway sa utos ng Diyos. Ang kahinatnan ng wika ay sa asopre, apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Ganito ang kasasapitan, ganito ang kahantungan, ganito ang kahinatnan, mga kababayan, mga kaibigan. Kaya napakahalaga po na ang tao ay huwag maging malabagin, huwag maging masuwayin, huwag di mapanampalatayahin, huwag mga minamahal gumagawa ng mga bagay na kasuklam-suklam, huwag gumawa ng pagpatay, pakikiapid, panggagaway, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungali at sa mga ang wika rito at ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya malinaw na ipinahayag na ang mga gumagawa ng mga ito, mga minamahal, na kung atin pong basahin ito mula sa utos ng una, ito yung mga taong hindi nananatili, hindi nananatili sa pagsunod, kundi sila ang wika ay mga sumusuway o talagang hindi ito sumusunod. Yan, hindi ito gumaganap, hindi ito tumutupad sa utos ng Diyos. Gaya ang wika ng mananampalataya. Bawal po sa Diyos ang hindi manampalataya. Sa lumang tipan pa lamang po ay dapat po mayroong kalakip na pananampalataya. Gaya ang wika nila Daniel, na sila Sadrak, Misak, Abednego, sila ay nagpatikom ng bibig ng leon at hindi sila tinablan ng mga nagliliyab. Purihin ang Panginoon.
Kaya salamat sa Diyos. At siguro malabo po at hindi ko po naikabit yung ating linya. Paumanhin po sa mga unang nakarinig at kung medyo malabo po sa inyo, nais ko pong balikan at basahin uli itong aking binasa. Sa aklat po tayo ng Revelation, mga minamahal, ito po ay part ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. So narito po tayo sa ating pagbubulay at samahan niyo po ako ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Verse 8 ang ating binasa ng Revelation 21. Sa Tagalog po ay ganito: Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya. Ayan po. Hindi po pala natin lagay yung ating sound. Paumanhin po sa mga kababayan natin at sa mga unang mga nag-aabang. God bless po sa inyong lahat at tunay nga po na ang Panginoon ay napakabuti sa atin. God bless po sa nagmo-monitor. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Malinaw po mga minamahal na ang mga nagsisigawa ng mga ito ay merong kahinatnan o merong kalalagyan. Meron silang kahahantungan ng wika, sila ay bahagi. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Sino? Ang mga duwag. Ayan po, mga duwag. Hindi kayang ipaglaban ang salita ng Diyos. Hindi kayang panindigan ang pananampalataya. Hindi kayang panindigan ang paglilingkod, ang pagsunod sa utos ng Diyos, mga minamahal. Kapag ang tao kapag may lakad o kaya kapag ang tao may hadlang, may humahadlang, kapag may umuusig, kapag mayroong gumagawa ng mga bagay para gambalain o hadlangan ang paglilingkod, ay hindi nila kayang ipaglaban. Sila na nga tatakot. Hindi nila kayang panindigan ang pagsunod, pagtalima. Sila ang wikang mga duwag at sa mga hindi mananampalataya. Ayon. Kaya hindi po ito ayon sa nais ng Diyos. Ito po ay hindi mga taong hindi nabubuhay na sumusunod sa utos ng Diyos, kundi bagkus sila po ay mga sumusuway. Hindi mananampalataya, mga kasuklam-suklam, ayan, mga mamamatay tao, mga taong pumapatay ng kapwa tao, at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan. Alam po natin na ang mga bagay na ito, na mga gawain na ito, ay ito yung gawang ayaw ng Diyos. Ito po ay bawal na gawin ng tao. Bawal, ipinagbabawal ng Diyos, ngunit siya namang ginagawa ng mga tao. Kung kaya't ang wika at sa lahat ng mga sinungaling at sa ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Napakalinaw po mga minamahal. Ito po yung mga taong hindi po mga tumatalima, hindi po sumasampalataya, hindi sumusunod, hindi tumatalima. Sila po yung mga lumalabag sa utos ng Diyos. Pansinin nyo. Kaya ito po, kung ihambing natin ito sa unang tipan, sila po ang wika, yung mga taong hindi nananatili sa pagsunod o talagang ito ay hindi sumunod. Yung hindi nananatili ay maari pang pwedeng sabihin na una, sumunod sila, ngunit sa kalaunay
hindi sila nagpatuloy, hindi nananatili. Ito po talagang sinabi rito, talagang hindi po nananampalataya. Kaya nga sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao. Ito po talaga hindi po sinabi rito na ito'y dating sumusunod, kundi hindi po talaga ito gumaganap ng kalooban ng Diyos. Hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Sila ay mamamatay tao, mapakiapid, manggagaway, at mapagsamba sa Diyos-Diyusan. Tingnan niyo po ang mga ginagawa. Hindi nila tinatalima. Alam naman kung alam dapat ng tao na masama ang pumatay at sapagkat ito ay pinagbabawal ng Diyos, bawal ang pumatay, bawal ang makiapid, bawal ang manggagaway, pagsamba sa Diyos-Diyusan, ang hindi pananampalataya, dapat hindi po ganon. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, ito po ay bawal. Ano po? Kaya ito po ang ginagawa ng mga tao. Kung ano yung ipinagbawal ng Diyos, yun naman po ang kanilang isinasa buhay. Kaya kung pansin po natin, mga kababayan, tandaan po natin, kailangan po ang tao mamuhay sa pananampalataya. Huwag pumatay. Ano po? Huwag maging kasuklam-suklam, huwag makiapid, huwag manggagaway, huwag sumamba sa mga Diyos-Diyusan at magsisinungaling, sapagkat ito pong gawaing ito ay nasa kalagayang sila po ay nandoon sa sumpa. Sa lumang tipan kasi, yung hindi nananatili, alam niyo po, yung hindi nananatili, ano po, ay sila ang wika ay mga isinumpa. Yung mga hindi nananatili, maaring sila nung una ay sumunod, ngunit kalaon ay hindi rin nagpatuloy, hindi nanatili. At sila po, kung ating pong babasahin ang salita ng Diyos, mga minamahal, ayon sa Galacia, na sumpain niya ang hindi nananatili. Isinusumpa ay ang hindi nanatili sa pagsunod. Kung ating pong bulaying mabuti, mga minamahal, kung sa pagsunod sa utos ng Diyos, mga minamahal, hindi po yung pagsunod hindi po yung pagsunod ang nasa sumpa. Ang utos may sumpa. Ano po? May sumpa. At ang sumpa, ito ang sumpa doon sa mga taong hindi nananatili. Sila po ay pinapatay. Yun po, physical, sa lumang tipan. May sumpa na kung saan sila po ay papatayin. Yaong mga hindi nananatili. Sila'y nasa sumpa. Sabi sa aklat ng Galacia, ganito po ang sinasabi sa atin. Pakinggan po natin, mga minamahal. Sa Galacia 3, dito po sa talatang 10, ang wika po rito, pakihintay lang po sandali at ito po ay naghahang. Ayun, talatang 10. Sapagkat ang lahat ng mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Ano raw ang wika? Ayon sa nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Yaong pong hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila, sila ang wika ay sinusumpa. Ano po? Sinusumpa.
Hindi po yung sumunod ang sinusumpa, kundi yung hindi nananatili. Kaya yung utos, may sumpa yon. Kanino? May sumpa yon sa mga hindi nananatili. Kaya yung utos na yan, ingat po dahil may sumpa. Sino po ang isinusumpa? Yung mga hindi nananatili. Hindi po ang sinusumpa yung mga nananatili o sa makatibag sumusunod. Kaya nga sa ating binasa sa Aklat ng Pahayag 21 talata po ay 8, mga minamahal, sila ay nasa dagat-dagatang apoy at asopre na sa ikalawang kamatayan. Ano po? Sila ay mga hindi tumatalima. Ano po? Hindi nananampalataya. At kung paano po mga kababayan, mga kaibigan, na may sumpa ang hindi nananatili sa pagsunod sa utos, nasa isinumpa ang mga hindi nananatili o ang isinumpa ang mga hindi nananatili sa utos ng Diyos, mga minamahal, ay alam nyo rin po ba, mga kababayan, mga kaibigan, sa bagong tipan, kahit man yung mga nananampalataya, ano po, yung mga nananampalataya ngayon, na sa ating panahon ngayon, kapag hindi rin po yan nananatili sa pananampalataya, ano po, hindi lang basta pananampalataya, wala pong sinasabing hindi natin sa pananampalataya lamang, kundi nananatili sa pananampalataya. Alam nyo rin po bang hindi ibig sabihin na lahat ng nananampalataya, mga minamahal, ay hindi na mapapahamak kapag ang mananampalataya ay tumalikod sa pananampalataya. Kung sa lumang tipan ay mayroong hindi nananatili at sila yung isinumpa, ganun din sa panahon ng bagong tipan, once po ang tao na sumasampalataya at siya ay tatalikod, mga kababayan, siya rin po'y mapapahamak. Ano po? Mapapahamak. Ganito po ang ating babasahin sa aklat po ng Hebreo. Samahan niyo po ako, mga kababayan. Napakahalaga itong pag-aaral na ito ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa aklat po ng Hebreo, dito po tayo sa talatang, sa kapitulo 10, at samahan niyo ako, babasahin natin, mga kababayan, ang 28 muna. Hebreo 10:28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Tandaan nyo, ito'y sa kautusan ni Moises. Ano po? Na, ang nung wika, ang nagpawalang halaga. Binasa natin kanina, ano po, kung saan mapupunta, matutungo. Yung mga hindi tumatalima, sila ay nasa sumpa, sila ay, ang wika, ang kanilang kahinatnan, ayon sa Apokalipsis 21:8, so mga duwag ang wika sa mga hindi manampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mapakiapid, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, sila ang wikay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asopre na sa ikalawang kamatayan. Kaya ano ang sabi sa Ebanghelyo ng ating Panginoon? Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Ito yung argument po ng iba. Ayaw nilang sumunod daw sa utos dahil may sumpa. Mali po yung katwiran. Hindi naman yung pagsunod sa utos ang may sumpa, kundi yung mga lumalabag, yung mga hindi nananatili. Ibig sabihin, sa kanila, sa kanilang isip, sa kanilang mga pag-uunawa, ay kaya ayaw nilang sumunod sa utos, lalo kung galing sa lumang tipan, ayaw nila kasi may sumpa, yun ang wika. Tuloy, ang unawa nila ay ayaw nilang sumunod kahit na inutos ni Kristo na sundin, ayaw nila. Baka ganon, dahil may sumpa. Tingnan nyo mga kababayan. Ngayon, ang tanong, ang kanilang dahilan ay sa pananampalataya ang wika sila. Tuloy po natin, mga kababayan.
gaano kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya sapagkat ating nakikilala yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Datapwat, alalahanin ang mga nakaraang araw. Nasa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan at nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan at sa ikalawa ay naging kasama niyong mga inaring gayon. Sapagkat kayo'y nangahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasay inyong nalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala. May paalala na may dakilang gantimpala sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Kailangan bang magtiis? Yes, hindi po mananampalataya lamang. Upang kung inyong magawa ang alin, ang kalooban ng Diyos, may gagawin ka, hindi lang mananampalataya lang, may gagawin ka, alin ang gagawin? Ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, hindi mananatili, kung papaanong sa lumang tipan, may mga taong hindi nananatili sa utos at sila ay isinumpa. Mga minamahal, tandaan nyo, sa panahon ngayon, sa panahong Kristiyano, ngunit ang aking lingkod na matuwid, ayaw nilang sumunod sa kautusan dahil may sumpa, gusto nila pananampalataya. Yon, parang pinagkukontra nilang kautusan at pananampalataya. So dito, tingnan nyo po, kung sasabihin ng iba, sila'y sa pananampalataya lamang. Tingnan nyo po. Ang tandaan nyo po, yung pong mga nananampalataya na, wala na ba talaga silang masamang kahinatnan kung sila po ay tatalikod, uurong? Sapagkat ang wika, ngunit sa aking lingkod na matuwid, ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, ano ibig sabihin ng umurong? Humakbang na para sumunod. Humakbang na para mabuhay sa pananampalataya. Ngunit, nagpatuloy ba? At kung siya'y umurong, so hindi po ibig sabihin na kapag nananampalataya ka, ay tiyak ang kaligtasan mo hanggang katapusan. Ano po? Ayaw nila sa utos dahil may sumpa, pero ang sinasabi roon, ang isinusumpa naman doon ay yung mga hindi nananatili. Mga minamahal, ganun din sa mga nananampalataya. Mga kababayan, sa mga taong ang gusto ipananampalataya, siguro iniisip nila, ay pag nananampalataya ka, tiyak na yon. Mananatili yon na nasa Diyos. Pero, huwag pakampante dahil ang pananampalataya po, mga minamahal, katulad nito,
Ngunit kung ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong, aba, pwede palang mangyari sa isang tao na nananampalataya na umurong. Malinaw. Malinaw. Hindi siya mananatili. Tulad nung pagsunod sa utos sa lumang tipan, hindi rin siya nananatili. Ganon din sa pananampalataya, umurong. Ano po ang mangyayari? Ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit, tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Ayun. Napakalinaw, mga kababayan, mga kaibigan. Kahit po yung nananampalataya, mga minamahal, ay pwede po palang mangyari na yun ay umurong. Ang pag-urong ay tinatawag na nagsisibalik sa kapahamakan. Ang sabi ron, ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Tingnan niyo po, nananampalataya na umurong pa. 'Di ba? Alam naman natin na yung nananampalataya, ikaliligtas ng kaluluwa yun. Ganon din po yung pagsunod sa utos ng Diyos, na kapag ikaw ay sumunod, hindi ikaw yung nasa sumpa, kundi yung hindi nananatili, yun ang isinumpa. Ganon din po ang pananampalataya. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay sumampalataya ay nakatitiyak ka na. Mga minamahal, nakatitiyak ka na hindi ka na maaaring mapahamak kapag dumarating yung punto na mangyari na ikaw ay umurong. Tingnan nyo, halos magkahalintulad po, mga minamahal. Kaya, huwag mong sabihin na ikaw ay may pananampalataya, pero hindi po dapat pananampalataya lamang. Huwag mong sabihin na ikaw ay may pananampalataya, kailangan po nating magtiis. Amen. Kailangan po nating magpatuloy, sapagkat kung hindi, yung kinakatukutang may sumpa, doon po yun sa hindi nananatili. Yung pananampalataya ng tao, mga minamahal, kapag sa kanyang pagsampalataya, hindi rin siya nagtiis, hindi rin siya nagpapatuloy sa makatuwid bagay, umurong din siya. Amen. Ang nakalagay, hindi kalulugdan at sila ang wikay mga nagsibalik sa kapahamakan. Ngunit doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kapag nananatili po ang tao sa pananampalataya na ang sabi ni Santiago, may gawa, kaya magkasama po talaga, hindi po maaari ito pong dalawang ito, mga minamahal, luma at bago, magkahawig, at hindi lamang ito'y magkasama. Ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, na ito pong mga sumasampalataya sa ating panahon ngayon, tandaan niyo po mga kababayan, sa ating panahon na bilang tayo ay sumasampalataya, sa ating pong pananampalataya, sabi nga, hindi lamang upang manampalataya, kundi upang makipagtiis din naman. Sa ating pagsampalataya, huwag nating isipin, na once na ang tao ay sumampalataya, ay naroroon na yung katiyakan. Kapag ang isang tao po sumampalataya, hindi na po siya maaring matalikod. Hindi na po maaring mawalay. Hindi na po maaring mangyari sa buhay na hindi siya matatalikod o umurong sa kanyang pananampalataya. Paalala po yan, mga minamahal, ayon sa salita ng Diyos. At gaano kayang higpit ang parusa sa inaakala ninyo. Tingnan nyo, yung unang tipan, mga minamahal, yung kaparusahan kapag umurong na hindi nananatili sa pagsunod sa utos ng Diyos, pinapatay. Aba, ito pong panahon ng bagong tipan. Kapag hindi po natin pinahalagahan, yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, kung paano tayo niya tinubos, kung paano niya tayo iniligtas, kung paano niya tayo pinatawad. Meron pa nga mga minamahal ay dito sa
ibang talata, mga kababayan. Kung ating babasahin, pansinin niyo po, sa aklat ng Hebreo pa rin. Tingnan niyo po ha, Hebreo 6, ito po. Samahan niyo po ako dito po sa ating binubulay. Hebreo 6. Salamat po sa Diyos. Ito po, talata po ay sa 4 natin umpisahan. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Narinig niyo? Narinig ninyo? Napakalinaw ating nabasa. Meron pong mga taong ang sabi, naliwanagan na, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Tingnan nyo, nakaranas na po ito Nakaranas na po ito. At talagang nabuhay po ito na nagkaroon ng bahagi, nakabahagi ng Espiritu Santo. Ngunit, ang sabi rito, sila'y nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at mga kapangyarihan ng panahong darating sa kanahiwalay sa Diyos. Ano ngayon ang ating masasabi? Ano ang ating isipin? Iniisip baga natin na kapag nasa pananampalataya ang isang tao at hindi sa pagsunod sa utos sa lumang tipan, ay mananatiling hindi na talaga mangyayaring matatalikod, nananatiling sumusunod, o meron pong pwedeng mangyari at maganap sa isang mananampalataya, sa isang nakalasap na ng kaloob ng kalangitan, sa isang taong nakabahagi ng Espiritu Santo? Pwede po bang mangyari sa kanya na siya'y mahihiwalay? Mga minamahal, pwede po, mga kababayan, pwede po. Pwede siyang mahiwalay. Kaya, sa panahon ngayon, mga kababayan, tingnan niyo po ang kaibahan. Tingnan niyo po ang kaibahan. Meron ba? Kaya nga ayaw daw nila. Ayaw nilang sundin ang utos sa lumang tipan. Alin mang utos sa lumang tipan, wala silang susundin kahit isa. Sapagkat para sa kanila, binabaliwala ang ebanghelyo kapag sinunod ang kautusan. Ikasama po sa ebanghelyo ni Kristo na ipinaliliwanag na kung papaanong pinawalang halaga, sino man yung nagpawalang halaga sa kautusan ni Moises, hanggang sa 2 saksi, mga minamahal, ay papataying walang awa. Ganon din, ano kayang higpit ang parusa sa akala ninyo doon sa mga yumuyurak? Kaya, ano po ang pwedeng mangyari, mga minamahal? Kahit po pala, ikaw ay isang mananampalataya ngayon, mga minamahal, nagtiis ka, nabubuhay ka sa pagganap ng kalooban ng Diyos, pwede kang mawalay. Kailangan mong ipagpatuloy ang pananampalataya, ang pagganap sa kalooban ng Diyos. Sapagkat, kung papaanong sa lumang tipan, isinumpa yung hindi nananatili, ang tanong, mga minamahal, pwede rin kayang mapasumpa? Pwede rin kayang mapapasumpa yung mga taong hindi nagpapatuloy sa pananampalataya? Tingnan niyo po, tanong po yan, pero ituloy po natin.
Mga minamahal, tuloy po natin. Basahin natin. Tingnan nyo, makinig tayong mabuti, sapagkat, ulitin natin yung talatang 6, at saka nahiwalay sa Diyos at di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli sa hayag niya, siya sa hayag na kahihiyan. Sapagkat ang lupang humihitit ng ulan madalas na lumalagpak sa kanya at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon, na dahil sa kanila'y binukid ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Datapwat, kung mamumunga ng mga tinik at tawag, ay itinatakwil at malapit sa sumpa. Ayaw nila ng pagsunod sa utos ng Diyos, gusto yung pananampalataya. Ito, basahin niyo yan. At ang kanyang kahinatnan ay ang sunugin. Ano daw po ang kahinatnan? Hindi naman pala ito literal kasi ang kanyang kahinatnan, ano po, may tinutukoy na po, ay ang sunugin. Tingnan nyo. Ano po ang pwedeng mangyari? Yung po bang mapapahamak? Yung po bang susunugin? Yung ibubulid sa dagat-dagatang apoy? Ano ang tawag doon? Hindi ba yun ang mga sinumpa? Mga minamahal? Kaya huwag po tayong pakampante. Oot ipinangaral ang pananampalataya, pero hindi pananampalataya lamang. Napakahalaga na sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng gawa, ipakita natin ang ating pananampalataya. Hindi yung puro salita lang, kailangan makita rin sa gawa. Ganun po yan, magkasama po yan mga minamahal. Yan po ay ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya mga minamahal, pinapaghiwalay ninyo ang Ebanghelyo ni Kristo at doon sa utos na ipinatutupad din naman ng Panginoon. Subukan nyo lang mga minamahal na paghiwalayin. Tingnan nyo po ha. Subukin nyo lang na paghiwalayin at pawalang halaga ang kautusan. Ano po? Hindi po ibig sabihin, mga minamahal, na pag sinunod mo yung utos na iniutos ng ating Panginoong Kristo kahit mula lumang tipan pa yan, huwag mong sabihin na ikaw ay kapag sinunod mo, huwag mong sabihin na ikaw ay lumalabag sa Ebanghelyo. Pero kapag hindi mo sinunod ang utos ng Panginoong Kristo, kapag hindi natin tinatalima, hindi natin ginanap, hindi na tayo nag-obey sa Panginoon kung ano yung kanyang inuutos na gawin, mga minamahal, hindi tayo tumatalima sa Ebanghelyo. Kahit ipagmalaki mo ang Ebanghelyo, ipagmalaki natin ang Ebanghelyo na tayo ay namumuhay sa Ebanghelyo, pag hindi rin natin tinalima ang sinalita ng Panginoon, ay hindi rin natin tinalima ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan niyo po yan, mga kababayan. Puntahan po naman natin, ang aklat naman dito pa rin po tayo sa Hebreo, sige po. Tuloy muna natin ang Hebreo. Pero dito tayo sa 11, talata po ay 33. Ganito po ang wika, mga minamahal. Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya, nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsitakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Tingnan nyo, napansin nyo ba? Ano ang ating ipinapapansin? Sila, na sa kanilang pananampalataya, ano ang nagawa ng pananampalataya sa kanilang buhay? Tingnan nyo po, sila ang wika ay nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katwiran. Tingnan nyo? Kaya yung bagay, mga minamahal,
na tila mahirap gawin, lalo na yung pagsunod sa utos ng Diyos, napakahirap po yan mapagtagumpayan. Tao kasi natatalo ng pita ng laman mismo. Ano po? Natatalo. Una-una ang tao po, halos wala siyang kakayanan para maganap niya kung wala ang taong pananampalataya. Ang totoo nun, pag walang pananampalataya ang tao sa pagsunod sa utos ng Diyos, walang tiyaga, walang pagtitiis, wala rin pong maaasahan na ito'y susunod sa utos ng Diyos. Mga minamahal. Pero kung may pananampalataya ang isang tao, ano po, nagagawa yung bagay na yon, nasusunod, na isa sa buhay. Amen? Na isa sa buhay dahil sa pananampalataya. Kaya nga, magkaakibat ang pananampalataya sa pagsunod sa utos ng Diyos. Para atin pong maganap ang utos na ipinag-utos sa atin ng Diyos ayon sa Ebanghelyo ni Kristo, mga minamahal, ay kailangan din tayo mabuhay sa pananampalataya. Pero hindi pananampalataya lamang, mga minamahal. Hindi po ganon, kundi dapat ang tao mabuhay sa pananampalataya upang magawa natin ang katwiran na nais ng Diyos. Sapagkat ang katwiran, mga kababayan, ito ang nais ng Diyos na siyang magawa dapat ng tao. Mga minamahal, salamat po sa Diyos at bigyan mo natin ng pansin ang ating pong mga kababayan. God bless po sa inyong lahat at kay God bless po sa ating kapatid, Sister Edita de Chavez, Nanay Losing. God bless po sa inyong lahat, Sister Margie. Salamat muli sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay ng buhay at kalakasan. Sa kabila ng ating mga pagkukulang ay ginagawan lagi tayo ng Diyos. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Kapayapaan po sa mga kapatid. Kapayapaan po mga kapatid at sa bawat isa. Mapagpalang gabi mga kapatid. Patuloy na kalakasan at pag-iingat ng Panginoon po sa atin. Salamat po sa Amang Banal. God bless po nga po pala sa ating mga kapatid sa nakasama kanina sa ating pagdalaw sa may sakit. Palain po kayo ng Panginoon at nakakatuwa na ang isang taong binabahaginan po natin ay tumatanggap. Ano po? Naway pagpalain ng Panginoon ng kapatawaran, kagalingan, kalakasan. Mahabag nawa ang Panginoon. At sa inyo pong pakikisa upang tayo po ay upang makasama sa mga paglilingkod, dalangin ko rin sa Panginoon ang pagpapala po sa inyong lahat. God bless po mga kapatid. Salamat sa Diyos. Tuloy na pakabuti na ating Panginoon. Dalangin natin sa Panginoon lagi yung mga taong nangangailangan ng kaligtasan at kagalingan. Nawa, unang-una po, mahalaga po ang mapatawad muna. Sabi po sa aklat ng Mateo, hanapin muna ng tao. Hindi yung kagalingan agad. Ano po? Hindi yung agad na kagalingan. Ano po? Perang pangpagamot o kaya ano man. Kundi dapat muna ang hanapin ng tao ay yung nakalagay po sa aklat ng Mateo. Ano po? Mateo 6:33. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya kung nauna po nating hanapin ang kaharian ng Diyos, ang katwiran ng Diyos, may pangako po ang Diyos sa atin. Ngayon, kung ang hinahanap po ng tao, yung makapagbibigay lunas sa kanyang hirap, alam po natin na ang tanging maaasahan po natin, mga kababayan, ay tunay na maaasahan ay ang Panginoon. Siya po ang mas may higit na magagawa kaysa magagawa ng tao. Ang tao may kakayanan, pero yung kakayanan ng tao may limitasyon. Ang Diyos po, kung loobin ng Panginoon ayon sa kanyang nais, ayon sa kanyang kapasyahan, wala pong bagay na mahirap na hindi niya magawa sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan kung pagagalingin niya. Ngunit ang Diyos po ang may nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya po, nagpapasalamat tayo sa Diyos doon sa mga taong
nagnanais makinig ng salita ng Diyos. Kagalakan nila ang makinig. Kagalakan nila ang makarinig ng mensahe na mula sa Panginoon. At kung sila po ay may puso na nagsisisi, andyan po ang Diyos handang magpatawad. Hindi po ang Diyos nagtatakwil ng mga taong lumalapit sa Kanya. Mahabagin po ang Panginoon. God bless po, at tunay nga ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay, kalakasan sa araw-araw at sa lahat ng ating mga pinakikinabangan. God bless po, Sister Rina M. Torres. God bless po, Sister Rina, at kay Maribel. Elena Ulaw. Sister Elena Ulaw. Ano po? Bisaya kasi yung ulaw, hiya. Ano po? Hiya. Ulaw. Or uwaw. Ano po? Hiya. Elena. God bless po, Sister Elena. Mapagpalang gabi po, Brad. Salamat po sa Diyos, sa buhay at kalakasan. Papuri sa Panginoon sa kanyang mga banal na salita ng katotohanan. God bless po sa ating lahat, sa mga bawat nakikinig ng salita ng Diyos. Paabot po yan ng Nanay Lusing, sa ating mga kababayan at sa ating pong mga kaibigan at mga kapatid. Albert Rigala. God bless po, Brother Albert, sa inyo pong panunood. Napakabuti ng Diyos. Ingatan nawa kayo ng Panginoon sa inyong kinaroroonan dyan at maging ang mga kasama mo dyan. Lagi ang Diyos ang ating asahan sa mag-ingat sa bawat isa. Pangalan ni Kristo Jesus. Paumanhin po sa bawat isa, kulang po pala yung na-type ko. Lagi tayong ginagawa ng mabuti ng Diyos sa kabila ng marami tayong mga pagkukulang kay dakila ng Diyos. Amen. Yan po ang kanya pong paabot. Ano po? Nililiwanag lamang po niya. Sister Aline Abanilla kay God bless po, Sister Linggit. Ano po? Ingatan kayo dyan. Manatili at mamalagi po tayo sa ating pong buhay bilang mga lingkod ng Diyos na nagpapatuloy na may pagtitiwala sa Diyos at hindi po sa ating mga kakayanan lamang. Ang Panginoon po'y higit siyang may maitutulong, magagawa sa atin kaysa alinmang bagay. God bless po, Sister Rialyn Abanilla. Brother Dimitrio, pananampalataya na kalakip ang mga gawa. Amen. Purihin ang Panginoon. Tunay nga po, kapatid. Pananampalataya na may kalakip ang mga gawa. Yun po ang pahayag ng ating kapatid na si Brother June Arsenal or Dimitrio Prigoner. Yan po. Yan naman po talaga ang biblical. Ano po? Biblical po yan na ang pananampalataya hindi lamang kasama kalakip po ang gawa. Hindi naman talaga yan magkakontra. Kung minsan kasi ang isipan po ng tao ay parang pinagkukontra-kontra. Pananampalataya, so hindi ka susunod sa utos ng Diyos. Hindi po. Kapag nanampalataya ka, lalo kang susunod. Kasi nga may pananampalataya. Susunod ka lalo. Kaya nga may kalakip na gawa. Yun nandun yung aksyon. Parang ikaw, parang tayo, nagsasalita. Hindi po natin pwedeng sabihin na natutupad sa atin ang mga bagay sa pamamagitan ng salita lamang. Kundi kapag nakita na natin na ginawa na natin, doon pala mangyayari ang kaganapan. Kaya nandoon yung pagpapahayag at nandoon yung pagganap. Kaya sabi na iba, salita na may gawa. Ganun din ang pananampalataya, may kalakip na gawa. Pagpalain kayo, Brother June, sa inyo pong paabot sa ating mga kababayan, sa ating pong mga kaibigan, at sa mga minamahal natin. Jelani Buscato. Opo. God bless po, Sister Jelani Buscato. Kapayapaan, kalakasan, pag-iingat ng Diyos sa ating buhay. Barjon, kalakasan po sa inyo at sa inyong pamilya at kay tatay mo, kapatid. Kumusta po siya? Naway patuloy po tayong pagkalooban ng Diyos ng puso at isip na gaya nating Panginoon Jesucristo.
Brother Romel Di Dios. Brother Romel, God bless po, Brad. Mapagpalang gabi sa iyo, kapatid, at sa mga sa pamilya mo at sa mga kasamahan mo dyan. Amen po. Pananampalatayang may kalakip na gawa upang magkaroon ng bunga ng banal na espiritu. Galatia 5:22. Ariel, God bless po sa ating kapatid sa kanyang pahayag. Paabot niya sa atin mula kay Sister Edita de Chavez. Ariel Pamplona. Brother Ariel. God bless po. Brother Ariel, kumusta kayo? Di man tayo magkakilala, pero ito, nakita ko po kayo. Nabasa ko yung pangalan. Umasa po ako kayo ingatan ng Panginoon diyan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen po. Mula po kay Nanay Lusing. Salamat sa Diyos. Spinosa Amoruso Lina. Sister Lina or Spinosa. God bless you. At patuloy ka nawang bigyan ng kalakasan. Pag-iingat ng Diyos sumaiyo lagi. Amen. Tanging ang Diyos lamang. Yan po ang pahayag niya mula po kay Spinosa Amoruso Lina. Sa kanyang paabot, nawa po ang lahat po ay patuloy na makinabang at ang Diyos po lagi nating tandaan, ang Diyos po lagi ang ating pagkakatiwalaan. Sa mga may sakit po, nararanasan ko po na ako'y pagalingin ng Diyos. Alam niyo po, dami pong ginawa ang Diyos sa aking buhay. Yung paglilingkod natin sa Panginoon, napakarami po ipinakikita ang Diyos sa atin ng mga bagay na nais niyang ipakita na talagang nariyan siya. Tayo'y kanyang iniingatan, sinamahan, at patuloy na inililigtas sa kapahamakan. Kaya lang po mga minamahal, patuloy po nating panghawakan ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng sa aklat ng unang Korinto, pakinggan niyo po't babasahin ko. Ganito po ang wika sa aklat ng unang Korinto. Sa 15, talata po ay 1, ganito ang pahayag. Salamat po sa Diyos. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban akong kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan, sapagat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ayon. At siya'y nilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yan po. Kaya ang paalala niya sa atin, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Ayon. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Paano po tayo ligtas? Kung inyong pananatilihan. Alin? Ang ebanghelyo. Kaya kung ang tao mananatili sa ebanghelyo, ay ligtas kayo. Paano kung hindi ang tao mananatili sa ebanghelyo? Abay, hindi po ligtas yun. Kaya, paano yung ayaw ng tao na sumunod sa utos dahil takot sila na sila'y mapapasa ilalim ng sumpa? Hindi naman po yung pagsunod, mga minamahal, ang dahilan para ang tao po ay isinumpa, kundi yung pagsuway. Pag sumuway po ang tao, talaga pong ikaw ay nasa sumpa. Ganon din po yung ebanghelyo. Na kung saan pananatilihan natin, dahil kung hindi po ang tao makapananatili sa ebanghelyo, hindi po natin pwedeng sabihin ligtas din po yon. Ayan.
Napakabuti ng Diyos. Brother Romeo Tahonera, Brad, kumusta ka na? At bihira po tayong magkakausap, ano po. Salamat po sa Panginoon at sa inyong pamilya dyan. Kumusta po kayong lahat? Ingatan kayo lagi ng Panginoon. Huwag nawa tayong mawalay sa paglilingkod sa Panginoon. At kailangan po natin na magpatuloy o manatili sa buhay bilang mga tapat at tunay na lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. God bless po. Brother Romeo C. Tahonera. Sa inyo pong lahat, mga kapatid, mga kababayan, napakabuti ng Panginoon at tayo po'y panahon o oras na tayo magpaalam. Marami po tayong tatalakayin tungkol sa mga bagay na ito, mga kababayan. At umaasa po ako na kayo nandyan, lalong sumisid at lumalim nawa ang inyong pananampalataya at ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo at ating patuloy na pag-aaralan at ganapin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Mag-aral tayong matakot sa Diyos. Yan po ang sabi sa banal na kasulatan. Mag-aral tayo kay Kristo. Ano po? Mag-aral tayo mga minamahal sa buhay na may kabanalan. Ano po? Mag-aral tayong mamuhay ng payapa. Mag-aral tayong mamuhay na may pananampalataya. Pag-aralan natin yung mga bagay na atin dapat na magawa. Sapagkat kapag hindi po natin inaalam ang mga bagay na siyang ating gagawin, baka tayo mangangapa, mga minamahal. Pero nandyan po ang banal na kasulatan na maging gabay sa atin at magagamit sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsansala. Ano po? Yan po ang ayon sa salita ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong lahat. Kailangan po natin magpapaalam. Ito po ang lingkod nyo kay Kristo. Ano po, Brother Romel? Babay na po sa inyong lahat. Ingatan kayo ng Panginoon. Smile and God bless everyone. Brother Romel Palatan po, nagsasabing, ingatan kayo ng Panginoon, iligtas kayo ng Panginoon. Kahabagan tayo lagi ng Diyos. Makamit nawa natin ayon sa ating mga kahilingan, ayon sa kalooban din ng ating Panginoon. Salamat, salamat, salamat sa Diyos.